Naku, huwag kayong magsasawa dito sa topic na ito. Ito na naman eh. Parang ang dating sa mga senador, re-electionist, at dapat sila yung maging senador judge. Mas mahalaga sa kanila ang kampanya at eleksyon kaysa sa senador judge. Wow! Anong pinanghuhugutan nyo? Matindi. Matindi. Sandali. Ilan ba ang mga abogado ngayon sa Senado? Si Tolentino, si Coco Pimentel, magkapatid na Cayetano, 4 na. Si Senate President, 5. Tama ba? Sino po ba? Baka kami nakalimutan. Lilima po yung abogadong senador sa ngayon. Ang re-electionist dyan, 2. Tapos si Coco Pimentel, tapos ng term, magko-congressman na. So 5 yung senador na abogado, 3 yung kakandidato, 1 congressman at 1 re-electionist senador. Pag hindi sila nakalusot, definitely si Pimentel wala na sa next congress kasi tapos ng term. Pag hindi nanalo si Tolentino at saka si Pia Cayetano, dadalawa ang matitirang abogadong senador. Okay, maliban na lang kung merong mananalong bagong senador sa eleksyon nga sa Mayo ng mga abogado. Tingnan natin, sana nga manalo mga abogado. Ako mas gusto ko abogado manalo kaysa mga artista. Pasintabi na sa mga artista. Although merong artista yatang abogado, di ba? Ganito, balikan ko yung issue tungkol sa mas mahalaga yung kampanya. Kasi ang pinapalabas ngayon, recess ang Senado, recess ang Kongreso, kampanya, kaya busy ang mga dapat senador judge. Ay ang dapat gawin ng mga abogado sa kasalukuyan ng mga senador. Kasi itong mga re-electionist na senador pa rin sila hanggang June 30. So 5 yung abogado dyan. Senate President, Majority Leader, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano at Tolentino. Dapat kanilang paalalahanan yung kanilang kasamahan. Nasa ilalim ng batas, kapag mayroong impeachment, priority ang trabaho ng Senado bilang senador judge kaysa kampanya. Kasi, ganito po yan. Yung pagiging senador judge, yan ay mandato. Pinag-uutos yan ng saligang batas na kanilang sinumpaan nung sila'y mapoklamang senador. Na kanilang susundin ang lahat ng alituntunin ng ating saligang batas. Kasama yung impeachment process, kasama yung trial, impeachment court bago mag-trial. Di ba? Wala namang nakalagay sa saligang batas na kapag panahon ng kampanya, hindi pwedeng abalahin ang mga senador o kandidato na magtrabaho dahil may kampanya. Hindi ganoon. Kasi ganito yan. Ang pagkandidato, yan ay personal. Nag-a-apply ka na maging senador, congressman o local position. Sa taong bayan, kaya nangangailangan ka ng boto, kaya kumakampanya ka. So, hindi po yan dapat ang bigyan ng priority dahil personal. Ang obligasyon, mandato ay yung ang pagtatrabaho bilang senador judge at kung prosecutor ka bilang prosecutor kasi yan ang inyong trabaho. Hindi naman tayo nagmamagaling. Pero bakit ninyo nililin lang ang mga Pilipino? Pinapalabas nyo kampanya ngayon kaya kami busy. Nakareses kami ngayon, kaya kami busy sa kampanya. Sa kanila yung trial kasi may kampanya kami at nakareses kami ngayon. Yung dalawang dahilan nyo, parehong unconstitutional. Parehong lumalabag sa batas yun eh. Reses kayo, hindi magtatrabaho. May kampanya, hindi kayo magiging senador judge. Sandali. Nililin lang ninyo ang mga Pilipino nagpapasweldo sa inyo. Tanungin nyo ang mga abogado nakakaintindi yan. Halos lahat ng abogado. Alam nila na yung mandato ang dapat sundin bilang elected official ng bansa. Hindi yung kampanya. Actually, sa akin yung personal na analysis at opinion, pag ikaw ay magaling na senador judge, napakagandang libre pa na publicity pag ikaw ay aktibo sa trial. Impeachment court. Kasi live sa telebisyon, sa radyo at social media. Pag maganda ang iyong pag-handle, pagtatanong, bilang senador judge, at maganda rin ang iyong magiging desisyon kung kinakailangan na. Kung guilty ba o not guilty ang impeachable official like Vice President.
palagay ko makakaho ka ng matinding boto ng mga mamamayang Pilipino pag nagustuhan nila ang ginagawa mo. Ngayon, kung kayo'y bias, pro Sara Duterte, wala kayong pakialam sa ebidensya, wala kayong pakialam sa posibleng betrayal of public trust, graft and corruption, pagbabanta sa buhay ng Pangulo, aba, kahit anong gawin nyo, hindi na kayo iboboto ng tao. Kasi ang pagbabasihan ng mga botanteng Pilipino doon sa mga re-electionist at kandidato ngayon ay kung ano ang inyong performance sa trial. Kaya nga mahalaga mag-trial before election para makilala natin kung sino ang karapat-dapat tulungan o hindi. Ay ang problema, ang gusto ho ng Senado after election. Diba? So anong dapat gawin? Nasa inyo na yan. Ako, sa palagay ko, sarili kong opinion, dapat huwag na nang iboto yung sa tingin nyo bias na Senator Judges. Yung sa tingin niyo ay hindi titingin sa ebidensya, titingin lang sa pagiging kaibigan, utang na loob, kapartido, hindi yun po ang dapat basihan. Pag ganun ang tingin niyo ay senador, judge, na yan ang pagbabasihan, huwag niyong iboto para hindi manalo. Kasi pag nanalo yan, at ang trial ay sa July 20 Congress na yon, ay senador judge yan, sa ayaw at sa gusto mo. At pag nanalo yan, kahit na hindi mo gusto, wala kayong magagawa. Dahil ang senador-elect hindi naman impeachable official. 6 na taong manunungkulan yan. So 6 na taong kayo magsisisi katulad ng performance ng isang actor-politician ngayon. Nakaramihan nagsisisi pero walang magawa. Ang dami nagtatanong sa akin, bakit daw hindi tinatanggal? Hindi ko pwedeng basta tanggalin ang elected official. Lalo na sa Senado at Kongreso. Hindi basta natatanggal yan. Natatanggal lang po yung mga yan during election day. Pag ayaw iboto ng taong bayan sila, ayun, tanggal na sila. Pero kung iboboto, balik na naman. So, ang ibig sabihin, yung recess at saka kampanya, hindi valid na dahilan para hindi sila mag-trial. Yung recess at saka yung kampanya, hindi po yan ang sinumpaang tungkulin ng mga politiko at senador o prosecutor man. Although sa prosecutor, walang problema. Willing silang magtrabaho, handang-handa na nga sila. Yung pagiging senator judge, yung impeachment court, trial, impeachment process, yan ang nakasaad sa 1987 Constitution na dapat sundin. Okay? So, please like, share ng video ito. Tama lang po, salamat po sa mga comments, reaction ninyo. Pero nakikita ko, majority ng mga comments, reaction ay nagagalit na. Parang kakaunti na ang kumakampi sa Senado at kay Senate President Escudero. Wala tayong magagawa. Karapatan po niyo bilang kayo ang mga taxpayer, kayo po yung nagbabayad ng buwis, kayo may-ari ng pera ng lahat ng ginagastos ng ating pamahalaan mula sa Executive Department, mula sa mga legislator, judicial, at maging sa mga local executive. Kaya magpakabayani, kayo may karapatan bilang Pilipino at botante sa buong mundo, hindi lang dito sa Pilipinas. Please like, share ng video.